welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again to our YouTube channel at for today's video nga pag-uusapan natin ang tungkol sa mga Dabarkads and syempre sa isang host ng Noontime na magsasampa na nga ba ng kaso. Bakit siya magsasampa ng kaso? Yan ang ating tatalakayin at pag-uusapan mamaya, pero bago yan, nais ko lang ibahagi sa inyo itong kaganapan na mga singing queens natin dito po sa Taiwan. So, meron pong bagong post itong mga singing queens natin na kung saan ito palang mga singing queens ay nagpunta po sa National Theater and Concert Hall dyan sa Taipei. And syempre, nagpunta rin sila dito sa Taipei 101 Mall at napansin ko nga dito sa video na binahagi po ni SQ Jin yung pagkakaluto ng egg. Hindi po masyadong luto, 'di ba? Kasi yung nasa gitna, yung kulay yellow, parang hilaw pa siya. Na-excite tuloy akong i-try ito at lutuin dito sa bahay. So ano kaya yung lasa nito? 'Di ba? Alam niyo 'yun, gusto kong i-try itong mga nakikita ko, 'di ba? Lalo na pag mga pagkain. Gusto ko kasing matikman kung anong lasa nun. So, meron pong isang SQ na hindi nakasama. Yun ay si SQ Eunice kasi abala po siya sa charity, sa foundation na partner po itong SQ natin dahil ongoing po ang pagre-repack ng mga relief goods para ipamahagi dito po sa nasalanta po ng Super Typhoon na Karina. So, sana sa next na pag-alis nila ng bansa, sana Japan naman, 'di ba? Magkakasama na po ang ating mga singing queens at sana ay kompleto na po sila. At eto pa yung napansin ko sa video naman ito ni Casey Bueno na binahagi sa kanyang Instagram account. So para palang sigang lumakad si Casey Bueno, no? Parang may pagka-boyish pala talaga itong si Casey. Ayaw kasing maniwala no? Kasi parang hindi akma, no, sa kanyang mukha, yung lakad niya parang boyish siya, 'di ba? Pero astig astig. Yung maganda ka tapos ganyan yung galaw mo. Astig ang tawag doon para sa akin. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang host ng Noontime na possible kaya na magsampa ng kaso dahil sa mga kumakalat po na balita dito sa mundo ng social media. Sabi po kasi dito sa write-ups ng isang article, at Tasha Bico dapat kasuhan ang mga vlogger na nagpakalat ng buntisan. Sabi dito, dapat kasuhan ng cyber libel ang mga nagpakalat ng malisyosong chismis sa social media tungkol kina Pasig City Mayor Vico Sotto at Tasha Mulak. Yan ang nagkakaisang komento ng mga fans at taga-suporta ni na Mayor Vico at Tasha dahil maliwanag na fake news ang pinakakalat ng tinatawag nilang mga irresponsibleng vlogger. Kumalat kasi sa social media na nabuntes umano ng alkalde ng Pasig City ang Itbulaga Dabarkads na si Atasha. Ito ay base sa mga vlog na ginagawa ng ilang content creator na puro fake news ang ipinapakalat. So sana nga po ma-post din yung mga nagkakalat ng ka-fake newsan tungkol dito kay Atasha Mulak and kay Mayor Vico Sotto. So ang dami po nilang mga vloggers. Grabe, no? Kahit sana hindi po nagpapakita ng mukha, pero tama naman dapat yung ibinabalita, 'di ba? Kasi diyan po nasisira yung mga, alam niyo, yung katulad kung hindi nagpapakita ng face. Tapos ganito pa yung gagawin natin, 'di ba? Yung ka-fake newsan. So, syempre, lalong masisira, mawawala yung tiwala ng mga viewers, 'di ba? Dahil sa mga vloggers na katulad nito. Sabi pa po dito, ang masaklap dito, may mga netizen nang naniniwala sa nasabing balita na wala namang basihan at talagang ginawa lamang ng mga vlogger para makakuha ng maraming views at kumita sa kanilang YouTube channel. Alam niyo po ba ang nakakatawa pa dito? Isa po sa kasamahan namin dito sa bahay ang naniniwala dito sa mga napapanood niya po sa YouTube. So nagugulat na lang nga ako na maging yung kasama ko pala sa bahay, grabe, napapaniwala po ng mga content creator na mga ka-fake newsan ang ipinagkakalat. So inilinaw ko na wala pong katotohanan yon at ni minsan hindi pa po nagkikita si Atasha at itong si Mayor Vico Sotto. No, talagang sinabi ko po hindi yan totoo. Sabi pa dito, pinag-uusapan ito sa online show ni OG Diaz sa YouTube, ang Showbiz Update,
kasama sina Mama Loy at Ate Rina, kung saan ilang vlogs nga ang nagbalita na may relasyon ang anak ni Bossing Vic Soto at nag-iisang anak na babae ni Aga Mulak. At ang pinakamatindi pa, magiging mommy at daddy na raw sina Atasha at Biko. Bukod pa sa chikang naregaluhan pa raw ng mayor ng Pasig ng singsing ang dalaga at may plano rin daw magpakasal. Nakausap daw ni OG si Atasha at tinanong tungkol sa kanila ni Biko. Kinorner ko si Atasha, sabi ko sa kanya, ano yung balita sa inyo ni Biko Soto? Sagot niya, yun nga tito nagtataka rin ako. Hindi ko alam yun kasi unang-una hindi pa po kami nagkikita. Sina Danica at Oyo pa lang daw ang namimit niya sa mga anak ni Bossing Vic, o di ba? So paano nangyari ang buntisan issue? Sabi ko nga po, wag tayong maniniwala sa mga pinakakalat po nila. Kung pwede, hanapan natin ang pruweba bago tayo maniwala. Kasi karamihan po talaga dito sa mundo ng social media, ang daming hindi po nagsasabi ng katotohanan. Ang daming gumagawa po ng fake news. So wag tayong maging biktima nila. Okay? Maging mapanuri tayo, laging mag-fact check. Okay? So in the other words, yun pong mga pinapanood ninyo, nakaagad-agad napapaniwalaan ninyo, mga fake news po yan. Dahil usong-uso po yan sa YouTube. Yung mga nag-iimbento ng mga balita tapos wala naman silang mga sources. Tapos parang nagwi-wish pa sila ng bonggang-bongga sa dalawa. Wala nga silang pinagkuhanan ng balita. Sabi po ito ni Mama Ogs. Kaya wag po kayong masyadong magpapaniwala sa fake news. Kami rito ay may mga resibo kaming pinabalandra, otherwise nakausap po yung artista. Kapag galing po dito ang balita not necessary, paniniwalaan ninyo, kundi papakinggan nyo lang. Nasa inyo na kung maniniwala kayo or magagalit kayo sa amin. Ayon pa sa talent manager at content creator. Narito ang ilan sa mga reaksyon ng Bandera Raiders sa kumalat na fake news about Atasha and Mayor Biko. Ang tao talaga pag gustong gumawa ng kabalbalan sa kapwa ay walang alinlangan. Palibhasa mga patapon ang buhay, idadamay pa ilang taong nananahimik at gumagawa ng maayos. Sabi pa po ng isa, Hais, napakalaki ng disiplina ni Madam Connie. Si Mayor Biko Soto, di totoo yan. Yaang gumawa ng bad news na yan. So yan, nagalit siya. Lahat na lang ginagawa ng issue, nakakahiya naman. Manyapat, maugong ang pangalan ni Sandro Mulak, gusto niyong ipalit yung pinsan, gusto ata ilihis yung issue kaya yung nananahimik na tao ginagawa ng kwento. Hindi pa naniligaw si Mayor, buntis na agad. Wala akong alam, naging jowa niyan, baka may nililihim. Sinisira nila ang buhay nitong bata, dapat sa gumagawa ng chismis, idemanda para makulong. Kasuhan na yan, dapat turuan ng leksyon ang mga sinungaling na vlogger. Gusto lang kumita ng pera pero naninira sila ng tao, calling Bossing and Aga. Tingin ko kay Atasha parang wala pang plano magka-boyfriend. So wala pa po talaga, no? Dahil ang plano po ni Atasha Mulak ay yung karir niya, ang pagtuunan niya po ng pansin. Kaya sa mga naniniwala dyan sa mga fake news, nako, mag-ingat po kayo sa mga gumagawa at nagkakalat na mga vlogger na katulad nito.